kasi matagal na rin po itong nakaschedule at kailangan din po niya magtrabaho. Hindi po kasi siya pwedeng pahintuin lamang na mga bulong-bulungan na merong lulusob sa Malacanang, na merong gagawa ng destabilization. Hindi po magpapahinto ang Pangulo sa kanyang pagtatrabaho para sa taong bayan. Pero iginagalang natin ang liderato ng INC at hindi tayo naniniwala na sila ang magiging nasa likod ng destabilization. And ma'am, what are the gains that we expect to get from the visit of the President? Opo, hiningi ko na po ang mga highlights na mangyayari sa Canada mula sa DFA. At ito po ang maibibigay namin sa ngayon. Unang-una po, ang pagbisita po ng Pangulo sa Canada ay para mas paigtingin pa ang magandang relasyon sa bansang Canada. At nanatiling masigla at matatag ang samahan ng Pilipinas at ng Canada. May ilang mga formal frameworks of cooperation at iba't ibang kasunduan ang inaasahang ilalabas sa pagbisita ng Pangulo, lalo na sa mga area ng energy, natural resources, trade and investment, labor and migration, tourism, culture and the arts. Nakatakda rin ang dumalo ang Pangulo sa iba't ibang business meetings at private sector engagement, partikular sa pakikipagpulong ng Pangulo sa economic players ng Canada sa larangan ng mining, IT, and business process management, telecommunications, nuclear energy, and financial services. So, ito po ang mga maaaring maganap sa pagpunta ng Pangulo at pagbisita sa bansang Canada.